Numero 11, hindi ka makakapulikat kung lalangoy ka agad matapos kumain. Malamang narinig mo na ito noong bata ka. Maghintay ng 30 minuto matapos kumain bago lumangoy para iwas pulikat at pagkalunod. Kasing bihira lang malunod dahil sa pulikat pagkatapos kumain gaya ng malapaka ng Great White Shark. Walang sentepikong ebidensya na magkakapulikat ka kapag kumain ka matapos lumangoy. Huwag lang kumain habang lumalangoy para hindi masira ang sandwich at pool. Pero may mas delikadong maling paniniwala tungkol sa mga epekto ng pagkain mo sa kalusugan. Numero 18. Hindi ka tataba sa pagkain ng taba. Perpekto itong halimbawa na ang lohikal na bagay ay pwedeng mali. Ang tanging bagay na talagang magpapalaki o magpapataba sa'yo ay ang pagpasok ng mas maraming kalorya sa katawan kaysa sa iyong nagagamit. Hindi lang katawa-tawa ang pag-iwas sa taba bilang isang grupo ng pagkain, maaari pa nitong lalong mapasama ang iyong kalusugan. Kapag kulang sa taba, pwedeng malagas ang buhok, magkaproblema sa balat, bumagal ang paggaling ng sugat at madalas magkasakit. Bilang 17. Tama ang matandang babae na nagsampa ng kaso sa McDonald's dahil sa mainit na kape. Maalala ito ng mga batang siyam na pudars. Noong 1900 at siyam na apat nagsampa siya dahil sobrang init ng kape nila. Naging katatawanan siya, parang simbolo ng mga sakim at mahilig magsampa ng kaso para lang kumita kahit walang kwentang dahilan. Lumabas na si Stella Liebeck, 79 ay malubang na paso matapos bigyan ng halos kumukulong kape sa McDonald's drive-thru noong 1972. Natapon ng sobrang init na kape sa kandungan niya, nagresulta ng ikatlong antas na paso sa mga binti at are. Bibigyan ka namin ng sandali para mapangiwi. Halos mamatay si Stella pero ginawang biro lang natin ito dahil mas inuuna ng Amerika minsan ipagtanggol ang mga korporasyon kaysa sa mga inosenteng taong nasasaktan ng mga ito. Bilang 16, hindi kailanman magkakaroon ng lunas para sa kanser. Wala niya ng Big Pharma at hindi nila ito itinatago sa basement. Gagawin nila kung kaya, pero isipin na may lunas ang kanser ay nagpapakita ng hindi pagintindi rito. Ang kanser ay isang pangkalahatang tawag para sa napakaraming uri ng sakit at bawat kaso ay nangangailangan ng iba't ibang paggamot. Habang tumatagal at dumarami ang pananaliksik, mas epektibong paggamot ang natutuklasan, pero mali ang paniniwala na may isang lunas para sa lahat. Heto ang isang hindi mo inaasahan. Bilang 15, hindi dapat painumin ng gatas ang mga pusa. Lahat ng mga cartoon na pinanood natin nung bata tayo ay nagsisinungaling sa atin. Gusto nilang paniwalaan mo na ang pusa at isang platito ng gatas ay perpektong magkasama. Pero kabaliktaran ang totoo. Habang gusto na makuting ang gatas, habang tumatanda ang mga pusa, nawawala sa kanila ang enzyme na kailangan para tunawin ang gatas. Kung painumin mo ng gatas ang mga pusang nasa hustong gulang, malamang sumuka, magdumi at umutot sila kahit saan. Huwag mong sabihing di ka namin binalaan. Hindi lang hayop ang nabibiktima ng maling paniniwala sa kanilang biyolohiya. Maraming mito, pero wag mag-alala, may ebidensya kami. I-like, i-share at mag-subscribe at tigilan ng paniwalaan ng kwento ng kakaiba mong tito. Number 14. Hindi pandak si Napoleon. Ang karaniwang tao, kadalasan, dalawang lang alam tungkol kay Napoleon Bonaparte. Pranses siya at pandak. Nakaugat na sa ating kultura na kapag may lalaking gustong magpatunay dahil sa kanyang kaliitan, tinatawag natin itong Napoleon Complex. Ang totoo, si Napoleon ay may karaniwang taas noon, mga 5 talampakan at 7 pulgada. Dalawang dahilan kung bakit akala ng marami ay pandak siya. Una, napapalibutan siya ng mas matatangkad na sundalo. Pangalawa, pinalabas ng propagandang Ingles na pandak siya para pahinain ang kanyang autoridad. Mukhang epektibo ang propaganda kaya marami pa ring naniniwala pero hindi ikaw dahil alam mo na ngayon. Numero 13. Hindi ibig sabihin ng OCD na mahilig ka sa kalinisan o kaayusan. Isa lang itong maling paniniwala mula sa pelikula, TV at kultura. Madalas mong marinig ang taong nagsasabing, "Ay, sobrang OCD ko sa pagiging organisado." Madalas mong makita sa media ang mga detektive at kriminal na may OCD na sobrang linis, maingat at nakapokus sa detalye. Totoo ito para sa ilan, may OCD, pero masyadong pinapasimple ang tunay na sitwasyon. Ang ibig sabihin ng acronym na ito ay Obsessive Compulsive Disorder na nangangahulugang ang isang tao ay nakakaranas ng mga kaisipang paulit-ulit at mapanghimasok na di nila makontrol. Nagkakaroon sila ng mga ritual na paulit-ulit nilang ginagawa bilang paraan para makayanan at mabawasan ang kanilang pagkabalisa. Wala itong kinalaman sa pagiging sobrang malinis o maayos na tao. Si Henry, ang bugbog sa trabaho at manhid na sa emosyon na manunulat ng script na ito ay may OCD.
Nakita ko apartment niya parang tambakan ng basura. Pero hindi ito ang pinakamapanganib na maling paniniwala tungkol sa otak ng tao. Yun ay ang bilang 2. Hindi ka naman kumakain ng madugong steak. Kung nakapunta ka na sa steakhouse at umorder ng medium rare na steak, siguradong hiniwa mo ito at naramdaman nung parang carnivore habang umaagos ang dugo sa plato mo. Pero hindi talaga dugo ang likidong yon, mukhang ganon lang. Isa itong halo ng tubig at myoglobin, protina sa kalamnan. Simula pa lang ito ng mga maling akala tungkol sa pagkain ng tao. Bilang 11, ang pag-aahit ay hindi nagpapakapal o nagpapabilis ng pagtubo ng buhok. Isa ito sa mga kakaibang paniniwala na naririnig mo pagdating ng puberty. Kapag nag-aahit ka ng muka o binti, sinasabing mas mabilis at makapal ang tutubo ng buhok. Hindi lang ito hindi totoo, kundi napatunayang mali na ito sa isang clinical study halos isang siglo na ang nakalipas, noong 1928. Totoo, malamang optical illusion lang ito. Nakikita mo lang ang bagong tubo ng buhok na parang mas makapal at magaspang kaysa sa dulo ng buhok. Numero 10, ang pag-crack ng buko ay hindi nagdudulot ng arthritis. Katulad ng paghahawak sa sisiw, isa lang itong klasikong sabi-sabi ng matatanda para pigilan kang maging makulit noong bata ka. Walang may gusto makarinig ng ibang tao na nagka-crack ng kanilang mga buko, lalo na kung nagtatrabaho ka sa mafia at nandito ka para maningil ng utang ng isang tao. Pero sigurado, hindi ito magdudulot ng arthritis. Yung crack na tunog, bulalam yon sa synovial fluid, likidong nagpapadula sa kasukasuan para maayos gumalaw. Kaya kung may manlokong muli tungkol dito, i-crack mo na lang ang mga buko mo sa harap nila. Number 9. Hindi tatagal ng 7 taon ang bubble gum sa tiyan mo. Kahit sabihin mo ito, mapapansin mong katawa-tawa pakinggan. At bakit nga ba 7 taon parang may sumpa ng mangkukulam? Oo, may bahagi ng bubblegum na di natutunaw. Pero kung lahat ng hindi natutunaw ay nananatili lang sa tiyan, para tayong storage locker at maaari tayong mamatay dahil sa bara o impeksyon. Yung parte ng bubblegum na di natutunaw, lumalabas lang kasama ng dumi mo at di nananatili sa loob ng katawan. Pero hindi ibig sabihin na wala ka nang makakasama sa nilulunok mo kahit maganda ang intensyon mo. Number 8, ang hair of the dog ay parang pinapatagal mo lang ang problema. Kapag tinanong mo ang kahit sinang medyo may edad na tungkol sa sobrang pag-inom, siguradong may sarili silang recipe ng lunas sa hangover, kadalasan ay minana pa mula sa mga henerasyon nang mahilig uminom at mag-party. Pero isa sa pinakakilala mong maririnig ay ang hair of the dog that beat you. Ibig sabihin, uminom ka ulit ng konting alak na nainom mo kagabi para lumiit ang epekto ng hangover mo. Kung tutuusin, parang sinasabi lang ang payong yan na hindi ka mahahangover kung lagi kang lasing. Pero ang hair of the dog ay ipinagpapaliban lang ang epekto ng hangover. Malamang lalala pa ang hangover mo pag dumating na ito. Uminom ng maraming tubig, kumain ng mabigat na almusal at matulog para mawala ang pakiramdam. Siyempre, hindi lang ito ang payong pangkalusugan na namana natin na maaring magkamali ka. Tulad ng number 7, hindi ka mabubulag sa pagtitig sa TV. Isa ito sa mga karaniwang naririnig ng mga batang lumaki nung 1900s at 2000s bago naging normal ang paggamit ng family iPad. Kung lumaki kang lading nanonood ng Pokemon at Power Rangers malapit sa TV, huwag mag-alala, walang pang matagalang epekto ito sa kalusugan o paningin. Pinakamalala, mapapagod at mangangati lang ang mata mo sa sobrang gamit, pero mawawala rin agad yan kapag nagpahinga ka. Numero 6, huwag kang iihi sa kagat ng dikya. Isa ito sa mga kakaibang alamat na siguro ay naimbento lang ng manyak. Kung makagat ng dikya ang kaibigan mo, huwag mo siyang ihian. Ang galamay ng dikya ay puno ng libu-libong maliliit na harpoon na may lason na pumapasok sa katawan at maaaring magdulot ng masakit o nakamamatay na kagat kapag nadikit. Ang tamang payo ay subukang tanggalin ang mga tinik ng hindi ka natutusok, banlawan ang apektadong bahagi gamit ang suka at dalhin agad ang taong nakagat sa ospital sa lalong madaling panahon. Ang pag-ihi sa sugat ay hindi lang kadiri at walang silbi, kundi nagpapalala pa ng sitwasyon. Ayon sa pagsusuri, ang pag-ihi sa kagat ng dikya ay maaari magpalala ng reaksyon sa lason dahil sa bagong chemical imbalance. Gusto mo ba talagang ikaw ang umihi sa kaibigan mo hanggang mamatay sa tabing dagat? Paano mo ipapaliwanag yun sa burol? Isa pa ito sa karaniwang maling akala. Numero 5, hindi totoo na nakakakain ka ng maraming gagamba kada taon habang natutulog. Madalas itong inuulit bilang isang kakaibang alam mo ba na trivia na aksidente kang nakakakain ng 8 gagamba kada taon habang natutulog ka. Yung 8 paa na Bararophiliacs daw gustong pumasok sa bibig ng tao para mamatay, pero mali ito.
Ayon kay Bill Scheer, profesor ng biyolohiya sa Hampton-Sydney College sa Virginia at dating presidente ng American Arachnological Society, parang bato lang ang tingin ng mga gagamba sa atin. Malalaki tayo kaya parang parte lang ng tanawin. Hindi kusang nilalapitan ng gagamba ang natutulog na tao. Kung ayaw mo pa ring maniwala sa eksperto sa gagamba, wala na akong magagawa. Mag-enjoy ka na lang sa imahinaryong hapunan mo ng gagamba. Pang-apat, hindi karaniwang charismatic ang mga serial killer. Madalas lang ito sa pelikula o TV. Walang ibang kasing galing mangmanipula gaya ng psychopath na mamamatay tao. Malakas ang karisma nila. Kaya nilang kumbinsihin kahit makatwirang tao na maging mahina. Saka akitin sa liblib na lugar para patayin gaya ni Ted Bundy. Sabi nila umaapaw ang karisma ng taong yon kaya marami siyang nahikayat na biktima. Pero hindi naman totoo yon, hindi ba? Imbento lang yan ng pelikula para magmukhang matalino at magino ang mga mamamatay tao. Si Ted Bundy ay gumamit ng pick-up artist na taktika tulad ng pagsuot ng peking cast at paghingi ng tulong sa 12-12 ng babae. Madalas siyang tanggihan ng mga babae dahil kinikilabutan at naiilang sila. Pero nakakuha siya ng biktima dahil paulit-ulit niyang ginagawa hanggang may pumayag. Pangatlo, hindi permanenteng lumuluwag ang ari ng babae dahil sa pakikipantalik. Malamang narinig mo na ito kung may kaibigan o kakilala kang nakikinig sa mga alpha male podcast. Alam mo, yung pinapatakbo ng mga lalaking may nakabinbing warrant of arrest? Parang mga alamat na vampira, kakaiba ang pagkahumaling nila sa mga birhen. Ipinapaliwanag nila ito sa pagsasabing mas hindi daw masarap ang pakikipantalik sa isang babae na maraming beses nang nakipag-sex dahil mas maluwag na raw ang kanyang ari. Puro kalokohan yan, gaya ng karamihan sa sinasabi ng mga taong yan. Ang vagina ay kalamnan na kayang mag-contract at mag-relax. Habang at pagkatapos ng pakikipagtalik, nagre-relax ito para gawing mas madali at mas masarap ang karanasan. Hindi magtatagal pagkatapos ng pagtatalik, babalik din sa dati ang hugis at laki ng vagina. Ang magsabi ng iba ay halatang walang karanasan dito. Pangalawa, marami talagang peking eksperto sa body language. Makikita mo sila sa YouTube at mga podcast. May mga napapakilalang psychologist o dating pulis, CIA, at lahat sila ay nag-aangking magaling magbasa ng tao gaya ni Sherlock Holmes mula sa maliliit na kilos. Kadalasan, kasing tumpak lang sila ng mga manghuhula ng palad o tarot card na may halong pseudoscience. Hindi na kailangan sabihin na napakahalaga ng mga di-verbal na senyales sa komunikasyon ng tao, pero kung ano ang ibig sabihin ng mga senyales na iyon ay nakadepende sa sitwasyon, kultura at personal na karanasan. Kung magbabasa ka ng sapat na mga pag-aaral, madalas mong mapapansin na masyadong maraming tinatawag na mga patakaran ang lubos na magkakasalungat. Maaring nakakatawang party trick ito, pero kapag may banta na makulong dahil sa sinabi ng isang kalbong lalaki tungkol sa paggalaw ng kilay, nagiging seryoso at delikado ang maling impormasyon. Huwag magtiwala sa mga taong ito. Una, mali ang tanda mo sa maraming sikat na linya sa pelikula. Nakakatawa ito, pero siguradong magugulat ka pa rin. Dahil mahina ang memorya ng tao, nagkakalito ang mga detalye sa pag-alala. Madalas, aksidentang mali natin nababanggit ang ilang paborito nating movie lines. Hindi talaga sinabi ni Darth Vader ang, "Luke, I am your father." Sinabi niya, "No, I am your father." Hindi sinabi ni Betty Davis ang, "Fasten your seatbelts, it's going to be a bumpy ride." Ang sinabi niya ay, "Fasten your seatbelts, it's going to be a bumpy night." Hindi sinabi ng masamang reyna sa Snow White ang, "Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda?" Ang totoo, sinabi niya ay, "Mahiwagang salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa lahat?" Sa Diyos, hindi sinabi ni Jefe Brody na kailangan natin ng mas malaking bangka, kundi kailangan mo ng mas malaking bangka. Pwede mo ring ilista ang iba mong paborito sa comments. Nabanggit namin na maraming kasinungalingan tungkol sa pagkain, pero marami pang iba rito. Panurin ang You've Been Poisoned by Everyday Grocery Store Lies o i-click ang video na ito para malaman ang totoo.